Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Raymond Buklatan, nagbibigay ng inspirasyon sa inyo sa kalagayan ko. Na-stroke ako isang bisis. Halos hindi ko na mailakad yung kaliwang pa ko, yung kaliwang kamay ko. At wala na akong pag-asa. Halos hindi ko na maigalaw lahat. Hopeless na ako, maparal ko yung mga anak ko. God knows, God's will. Binigyan ako ni Doc Lowe. Binigyan ni Doc Lowe yung stem cell, yung crystal stem cell, at saka Snowbell kay Ma'am Sterlia. Dahil wala kaming pera na may gagastos talaga pag dadala ako sa ospital. Wala silang ibang naisip kundi ang kampante sila sa product na ito, yung crystal cells at saka Snowbell. Pinatake nila ako dalawang sachet. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Brother Arman Segis, ang chairperson ng ating Laudato Si Consumers Cooperative. Ito po ay introduce sa akin siguro mga 2 linggo na nakalipas at agad-agad tinitake ko. Alam mo, 40 years old akong na-diagnose na diabetic type 2. Ang aking sugar is almost 300 at hindi yan bumababa. Bumaba siya, pinakamaba is 150. Nung nag-take ako nito, I started 2 weeks ago. Every day napapansin ko, pababa na pababa yung aking sugar. At ito maganda, tinanggal ko lahat ng maintenance ko. I took 15 tablets every day. Tinanggal ko, inalis ko lahat at ito lang tinitake ko. Itong crystal seal at saka ito. At every day ako nang kumukuha ng sugar at palagi siya maintain ng 108. Aking sugar at wala na akong tinitake ng mga maintenance para sa aking sugar. And I believe this is something powerful. And I know the fact na ito ibigay din ng Diyos, kaloob ng Diyos. Kaya to God be the glory. Thank you so much. God bless. Ako po si Rosalio Lopez, taga Santa Rosa, Laguna. Nagsuffer po ako ng colon cancer, stage 4. Ako po ay kinemo ng almost 2 taon mahigit po akong kinikemo. Ngayon sa inaakala ko na ako po ay gagaling, yung po pala ay isang sanhi ng aking paghihina ng aking katawan. Ngayon, nakilala ko po itong stem cell, trinay ko. Ngayon, nung na-try ko ito, sa totoo lang po, nung panahon na ako ay nakakaranas ng halos ako ay mamatay na, hindi ako makatayo, hawak-hawak ko ang aking tiyan, mga 1 minuto lang hindi ko kayang tumayo. Sa awa ng Diyos, ang naramdaman ko po ay nagbago yung lakas ko. Dati hindi po ako makatayo, hindi ako makabukas ng pinto. Nung nagpunta sa akin ulit yung nagbigay sa akin, sa loob ng siguro 4 na oras lang, pagbalik ko po niya, ako na po ang nagbukas ng pintuan namin doon para sa kanya. Nabigla siya sa akin dahil nakapagbukas ako ng pinto at nakapaglakad ako doon sa malayong lakaran. Samantalang inabutan niya ako nung una, ako po ay halos di na makatayo. Naroon lang po ako, halos lugmok. Kaya nagpapasalamat ako dito sa na-discover ko itong sa tulong ng Panginoong Diyos. Siguro ito po'y ginamit para sa kagalingan ko. Ngayon po ako ay medyo maayos na po ang pakiramdam ko. Bumalik na po yung lakas ko. At ngayon, okay na po. Hindi naman malaki masyado ang tiyan ko. Natural na po ang aking pakiramdam. Although nandiyan pa minsan yung
nahuli-huli siguro yung medyo nabingi ako dahil resulta nung grabing chemicals na natik sa katawan ko. Almost 2 taon akong nagkikemo. Ilang weeks na po kayo nagtitake ng Crystal Cells? Ito 4 na buwan pa lang po ako nakapag-take nito. Pero malaki na po ang pagbabagong aking naramdaman. Nakapagbiyahe na po kayo from Santa Rosa, Laguna hanggang dito. Ngayon, nagkatunayan kasi wala naman po kaming sasakyan, nag-commute lang po talaga kami. Wow. Papunta dito sa opisina ng Phytoscience. Science. Ayun, okay. Salamat po ng marami. Yung Regorapinid, ang gamot na yan, galing yan sa India. Ngayon, nung nag-take ako niyan, huli na sa akin sinabi ng doktor ko na mayroon daw siyang pasyente na nanilaw na. Tapos, itong mga kamay niya, pati ito, nagbakbak na, nagninilaw na siya. Sa loob-loob ko, itong doktor na to, ang sarap sa pakin eh. Bakit? Alam mo pala na mayroong pasyente kang ganun ang resulta. Kaya naasar ako nung doktor na yun eh. Bakit ako pinatitik niyang ganun? Sinabihan pa ako, sabi niya, ay naku, baka maparehas ka nun. Kaya tinigil ko yun. Mamamatay na ako, gumanon-ganon na yung mukha ko. Grabe, naganyan-ganyan ako. Tapos, nakikita ko nga ito ko naninilaw-dilaw na. Ikaw po. Kaya ang marami, tama po Dok yung sinabi mo, hindi lahat na doktor eh, talagang accurate talaga sa tao. May maraming doktor na hindi naman pare-pares yung mentalidad ba. Tama yung sabi ko, yung sinabi ko nga sa iyo na yung nabanggit mo na kahit alam nila, hindi nila pinaprank sa tao kasi gusto nila kumita. Kaya maraming doktor din parang ma-impyerno. Kaya sinabi ko. Tama po. Kaya bakit ganun ginagawa nila? Sana bumalik yan kuya. Nagganon-ganon ako doon sa yung gamot na yan, 4 pinaiinom sa akin. Lugmok na ako, ibang klase ito. Mamamatay na ako. Sabi ko mamamatay na ako. Talagang mamamatay na ako. Dumating itong stem cell na to. Naulian talaga yung lakas ko. Bumalik yung lakas ko. Grabe talaga. Hindi na ako makatayo. Ayaw ko nang tumayo talaga. Sa upuan lang ako. Grabe talaga. Kaya totoo yun na naku. Kaya kung wala lang siguro akong Diyos, wala na. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos talaga. Iniiyak ko yan ang papasalamat ko sa Kanya. Pinatagpo niya ako ng ito. Sa pamamagitan nito, ginamit niya ito, gumamit din siyang tao para madala sa akin. Naagaw yung kamatayan ko. Na hindi pa dapat ako mamamatay. Totoo yan na may mga taong hindi pa dapat mamatay, namamatay na. Dahil sa mga pagkakamali din ng kapwa-tao din. Kami kasing mga kagaya ko, nag-rely ako sa doktor kasi doktor ka eh, ang function mo magpagaling ng tao na may sakit. Eh bakit naman ganon? May tinatago kayo para lang doon sa kumita kayo.